Good evening po sa inyong lahat. Nakakalahati na po tayo ng Marso. Napakabilis talaga ng panahon, ano po? Isa pong muling mainit na pagbati mula dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito, ako po si Silver. Last week, binigyan pansin natin ang pagbibigay diin ng salita ng Diyos sa Biblia sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin na kailangan pa nating matuto pa more. At sa pamamagitan nun, magkakaroon tayo ng masigit pang excitement na gumawa ng gawain na noon pa may itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Natalakay din natin na huwag tayong maging selfish dahil tayo ay ligtas na. Na tayo ay wala nang pagpapahalaga sa mga iba sa kanilang kaligtasan. Na tayo ay nananatili na lamang sa ating high mountain experience. At pabayaan na ang pag-reach out sa mga nangangailangang makakilala sa ating Panginoon upang sila rin ay maligtas. Sa gabing ito, pag-usapan natin kung paano magkaroon ng pag-iisip ng ating Panginoong si Jesucristo. Pinamagatan ko po ang ating episode sa gabing ito ng Esep-Esep. Pero bago yan, meron akong bugtong para sa inyo. Ano ang halos kasing laki ng melon, parang mainit na taho at kailangan niya ng 30% of our body energy upang gumana ng tama? Ano? Sirit na? Ang sagot, ang utak ng tao. It's your brain. Alam nyo ba na ang utak ng tao ay parang supercomputer? Ang utak ay may 1 quadrillion connections. Alam nyo ba ang dami ng quadrillion? Meron itong 15 zeros. Sa mga estudyante ng math, alam nila ang 10th to the 15th power. 1,000 trilyon ang 1 quadrillion. Can you imagine? Okay, para ma-imagine ninyo, ito'y kasing dami ng butil ng buhangin sa buong mundo. Ang sabi ng mga scientist, ang ilan sa brain power mo ay galing sa mga magulang. Kumbaga, mana sa mga magulang. Pero, majority ng iyong brain power is determined by you. Yes, you. Ibig sabihin, kung mag-aaral ka ng mabuti, kumain ng brain food tulad ng mani, isda, mga prutas at Baguio vegetables, tapos uminom ng maraming tubig. Ganun din, dapat madalas magbasa at matuto ng mga bagong bagay. Then, you will be smarter than your parents. Ang utak ay isang parang muscle. Pag pinakain mo ng tama at i-exercise mo, mas lalong lalakas. Wanna know something cool tungkol sa utak? Kung ikaw ay follower ng ating Panginoong Jesus, you can have the mind of Christ. Ha? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin ay ang utak mo ay magkakaroon ng abilidad na maiintindihan ang katotohanan tungkol at ayon sa Diyos. Malalaman mo ang kanyang isip in a way na hindi maintindihan ng mga hindi naniniwala kay Kristo. Gets nyo ba? Let me repeat. Your brain will be able to understand God's truth and know His thoughts in a way other people can't. Sabi sa unang Korinto, God's Spirit can teach us spiritual truth. Sa mga taong hindi kilala ang Diyos at ang Espiritu Santo, hindi nila maiintindihan kung ano ang gawa na tama para sa Panginoon. Ang ating zealousness ng pananampalataya, ang ating pagpupuri at pagsamba, ang ating paninilbihan sa iba ay parang foolishness sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang isip nila ay extreme tayo, na tayo ay very religious. Gusto ko lang pong liwanagin, hindi po dahil sa ako ay pastor ay religious na po ako. I'm not religious. I am a believer of Christ. And we believers understand that God's teachings are the best way to live. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:16,
Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Pag-usapan po natin ang talatang ito ngayong gabi. Ang verse na aking sinabi speaks to the transformative power of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Inihambing po ni Apostle Paul ang karunungan ng tao na may divine wisdom that highlights the limitation of understanding o hindi sapat na pangunawa ng tao kumpara sa walang hanggang karunungan ng Diyos. Binigyang diin niya na walang sino man ang lubos na maiintindihan ang pag-iisip ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa ating paraan at ang kanyang mga saloobin ay mas mataas kaysa sa ating mga iniisip. Gayunpaman, nag-aalok din si Paul ng isang mensahe ng pag-asa at paghihikayat sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng indwelling ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng isip ni Kristo. Nangangahulugang ito na meron tayong access sa banal na karunungan at pananaw na nagpapahintulot sa atin na makilala ang mga espiritual na katotohanan at mabuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Habang minumuni-muni natin ang talatang ito, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagsuko ng ating sariling pangunawa at umasa sa gabay ng banal na Espiritu. It challenges us to align our thoughts with the mind of Christ na hanapin ang kanyang karunungan at pananaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tandaan natin mga kaibigan, let us be reminded as followers of Christ, we have been given a supernatural ability to understand and live out God's purposes. Let us receive Jesus Christ in our lives for us to receive the mind of Christ. Let us therefore strive to walk in obedience to the wisdom of the Spirit, trusting His guidance and direction each step of the way. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we are grateful for the wisdom and insight you have revealed to us tonight. We thank you for the gift of your Spirit, who enables us to have the mind of Christ and to discern your truth. Lord, help us to continually seek your wisdom and understanding in all that we do. May your Spirit guide our thoughts, words, and actions that we may walk in alignment with your will and purposes. Grant us the humility to surrender our own understanding and to trust in your infinite wisdom. As we go forth from this moment of reflection, may we carry the truth of your word in our hearts and allow it to shape our lives. May we be empowered by your Holy Spirit to live as faithful disciples of Jesus, bearing witness to your love and truth in the world. We offer this prayer in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.